Maligayang pagbabalik sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubuod natin ngayon ay isang action drama movie na pinamagatang The Villagers. Now sit back, relax and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang babae na nagngangalang Soyun habang naglalakad sa isang tulay sa kalagitnaan ng gabi. Isinakay siya sa isang sasakyan at dinala kung saan, lumipat ang eksena sa isang boxing coach na may pangalang Gichol. Pumasok siya sa isang restaurant, dala-dala ang napanalunang tropeyo ng kanyang estudyante sa pagiging first runner-up sa isang kompetisyon. Yun pala, panalo dapat ang kanyang estudyante, ngunit pinanalo ng isang opisyal ang kalaban dahil sa pera. Uminit ang ulo ni Gichol dahil hindi siya pumapayag na dinadaya ang kanyang mga estudyante. Nang sinubukan makipagtalo sa kanya ng opisyal ay bigla niya itong sinuntok at na-knockout gamit lang ang isang suntok. Subalit ang lalaki pala ay ang Vice President ng Boxing Association at tinanggalan ng lisensya si Gichol sa pagtuturo ng boxing. Nabahala ang kanyang kapatid na babae dahil hindi ito ang unang beses na natanggal si Gichol sa isang organisasyon dahil sa pagkakasangkot niya sa away. Pagkatapos ng ilang buwan nakahanap ng trabaho si Gichol bilang isang gym teacher sa isang high school. Habang papunta si Gichol sa bayan ay biglang pumutok ang gulong ng kanyang sasakyan. Habang naghihintay sa pagdating ng tow truck, napansin niya ang poster tungkol sa nawawalang babae na si Soyun na nakita natin sa simula ng pelikula. Nang makarating siya sa bayan ay nakita niya ang mga estudyante na binubuli ang babae na si Eugene, ang best friend ng nawawalang babae na si Soyun. Sinubukan silang awatan ni Gichol ngunit sinabihan siya ng mga bully na huwag makikialam sa kanilang ginagawa. Pagkatapos nito ay nilapitan siya ng kanyang dating estudyante na si Dong-soo at sinamahan siyang mamasyal sa bayan. Pumunta si Eugene sa lola ni Soyun para kamustahin ang matanda na sobrang nag-aalala para sa pagkawala ng kanyang apo. Silang dalawa lamang ang nagsusumikap na hanapin si Soyun dahil walang pakialam ang mga pulis sa kaso. Pumunta siya sa kwarto at naalala ang masasayang sandali na kasama ang kaibigan. Bigla niyang naalala na nagtatrabaho ang kaibigan sa isang club at nagpas siyang pumunta doon para mag-imbestiga. Ang sumunod na araw ay ang unang araw ni Gichol sa trabaho. Pinakilala siya ng kanyang superior sa mga kasamahan at na-assign sa tabi ng art teacher na si Ji-song. Maliban sa pagiging gym teacher, siya ay itinalaga bilang student din. Inutusan siya ng kanyang superior na mangolekta ng tuition fee sa mga estudyante na mga hindi pa nakakapagbayad, ngunit nang sinubukan niyang kolektahin ang pera sa mga estudyante, wala ni isa man lang ang sumunod sa kanyang utos. Naabutan niya si Eugene sa labas ngunit pati ito ay hindi nagbigay sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay napansin niya itong tumatakas sa bakod ng eskwelahan. Sinubukan niya itong sundan sa bayan ngunit na-distract siya ng isang claw machine at sobrang natuwa nang manalo ng isang stuffed toy. Sa ibang lugar nakita ni Eugene ang pangangampanya ng isang politiko na si Mr. Kim na siya ring principal ng kanilang eskwelahan at lingid sa kaalaman ng karamihan na isa siyang korap na opisyal at masamang tao. Nahanap ni Eugene ang club kung saan dating nagtatrabaho ang nawawalang kaibigan. Nagtanong siya sa loob kung nakita ba nila si Soyun ngunit wala siyang nakuhang tiyak na sagot. Nagalit sa kanya ang manager ng club. Mabuti na lang at dumating si Gichol at nailigtas siya sa mga lalaki. Pinagsabihan niya ito na wag nang makialam sa kaso pagkat ginagawa na ito ng mga pulis, habang pauwi na si Eugene sa bahay. Hinabol siya ng isang lalaki at sinubukan siyang dukutan. Samantala napansin ni Gichol na naiwan ni Eugene ang kanyang cellphone kaya siya ay bumalik para isaoli ito sa dalaga. Habang nasa daan ay naabutan niya ang kidnapper at nagmadali itong tumakas nang malapit na siyang mahuli ni Gichol. Dinala niya si Eugene sa ospital at nagbigay ng opisyal na reklamo sa mga pulis, subalit nang malaman ng hepe na si Eugene ay kaibigan ni Soyun ay agad niyang dinismiss ang kaso na para bang may itinatago siya tungkol sa pagkawala ni Soyun. Pagkatapos ay kinausap ni Gichol ang kaibigang pulis tungkol sa kaso ni Soyun at napag-alaman na hindi pa ito opisyal na pina-file ng mga pulis. Pinagpalagay lang nila na pumunta lang ang dalaga sa ibang syudad upang tumakas sa obligasyon. Alam ni Gichol na hindi ito totoo. Ginawa niyang misyon na imbestigahan ang kaso gamit ang sarili niyang pamamaraan. Pumunta siya sa bahay ni Soyun at nakilala ang kanyang lola. Hinikayat niya itong magsampa ng opisyal na reklamo upang mapilitan ang mga pulis na simulan ang pag-iimbestiga sa kaso. Gumana ang kanyang plano at si Dong-soo ang nag-file ng kaso para sa kanila. Gumawa din siya ng pag-iimbestiga sa eskwelahan.
Sinabi sa kanya ng guro na si Suyun ang pinakatamad na estudyante sa paaralan at lagi din itong absent sa kanyang klase. Pinaalam sa kanya ng guro na wag na siyang makialam sa kaso para sa kanyang seguridad. Narinig ni Eugene ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanyang kaibigan at sinabi niya kay Gi-chul na nagsisinungaling ang mga guro para pagtakpan ang tunay na dahilan sa pagkawala ni Suyun. Pagkatapos nito, nahuli ni Gi-chul ang isang grupo ng estudyante na naninigarilyo sa banyo. Habang sinusubukan hanapin ang pakete ng sigarilyo ay natagpuan niya ang isang hidden camera sa loob ng banyo. Agad siyang pumunta sa principal para ipaalam ang nalaman ngunit hindi siya nito hinayaang makapagsalita at pinagsabihan na wag nang makialam sa kaso ni Suyun. Dahil sa pagkadesmaya ay hindi na niya pinaalam ang tungkol sa nakitang camera. Nagpasya siyang alamin kung ano ang nilalaman ng camera sa kanyang computer. Kanyang nalaman na sinet up ito ng art teacher na si Jae-sung na nagkataon nakaupo sa tabi ng kanyang lamesa. Agad niya itong pinuntahan para pagsabihan ngunit hindi na niya ito naabutan pa. Nang makakuha ng oportunidad, binuksan niya ang laptop nito at nabigla sa nakitang palitan ng mensahe sa pagitan ni Jae-sung at Suyun. Nang gabing mawala ang dalaga, meron siyang mensahe kay Jae-sung na sunduin siya sa may tulay. Patunay ito na meron siyang nalalaman tungkol sa kaso. Agad na tinawagan ni Gi-chul ang kaibigang pulis ngunit hindi ito sumasagot. Sunod niyang tinawagan si Eugene at tinanong kung nasaan ang dalaga ngunit kasama niya pala si Ji-sung na inalok siyang ihatid sa bahay. Pinaalam ni Gi-chul kay Suyun ang lahat ng natuklasan at sinabihan na mag-ingat sa kanyang kasama. Tinanong niya si Eugene kung saan sila pupunta at tinext kay Gi-chul ang lokasyon kung saan upang madali silang mahanap ng guro. Napansin ni Eugene ang keychain na kapareho ng sa kaibigan niyang si Suyun. Sinubukan niyang magtanong tungkol sa kaibigan ngunit sinuntok siya ni Ji-sung at doon nawalan siya ng malay. Nang nagising si Eugene ay nasa kwarto na siya ni Ji-sung habang nakagapos na ang kanyang mga kamay at paa habang may tape naman ang kanyang bibig. Nakita niya sa loob ng cabinet ni Ji-sung ang cellphone ni Suyun. Bago pa siya makagawa ng masama sa dalaga ay bigla nang dumating si Gi-chul at pilit na gumawa ng paraang makapasok sa loob ng bahay, ngunit walang nagawa si Ji-sung laban sa dating national boxing champion. Napatumba siya ni Gi-chul at iginapos ang mga kamay. Nagmakaawa siya kay Gi-chul na huwag magsusumbong sa mga pulis dahil mawawalan siya ng trabaho ngunit walang pakialam sa kanya si Gi-chul. Nagtanong siya sa bastos na guro tungkol kay Suyun. Ngunit itinanggi nito na meron siyang kinalaman sa pagkawala ng dalaga. Ayon sa kanya ay tinawagan siya ni Suyun mula sa club na kanyang pinagtatrabahuhan at habang nasa loob ng sasakyan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang tao at sinabihan bumaba siya sa isang gasolinahan. Sinabi ni Suyun na meron susundo sa kanya kaya hindi na nakialam si Ji-sung at umuwi na sa kanyang bahay. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi siya mapalagay sa pag-iwan ng mag-isa sa dalaga. Kaya binalikan niya ito ngunit wala na sa gasolinahan ang dalaga. Nakita niya ang cellphone ng dalaga sa CR kaya agad niya itong itinago, maliban pa doon ay wala na siyang alam sa nangyari. Kinalaunan, ipinakulong din si Ji-sung dahil sa ginawa niyang kasalanan, ngunit hindi pa rin naniniwala ang mga pulis na dinukot si Suyun kahit may nakuha ng ebidensya si Gi-chul at agad na pinaalis ang guro. Nang makaalis na si Gi-chul, agad na tinawagan ng hepe ang isang lalaki at sinabihan na mag-ingat dahil iniimbestigahan sila ng guro. Nagpapatunay lang na meron ibang sangkot sa kidnapang at kasabwat nila ang hepe ng mga pulis. Sa sumunod na araw, ipinatawag si Gi-chul sa opisina ng principal at tinanggal siya sa trabaho dahil sa pangingialam niya sa kaso ni Suyun. Malinaw na para kay Gi-chul na sinusubukan itago ng mga tao sa bayan ang totoong nangyari kay Suyun. Habang nag-iisip ng kanyang susunod na gagawin ay tinawagan siya ng kaibigan niyang pulis at pinapunta siya sa isang lugar kung saan nakita niya ang bangkay ni Suyun na isinasakay na sa ambulansya. Humagulgol sa pag-iyak si Eugene dahil sa pagkamatay ng pinakamamahal niyang kaibigan. Na-realize ni Gi-chul na maaring pinupuntirya na rin ng mga killer si Eugene dahil malaki siyang banta sa kaso. Pagkatapos nito ay pumunta sila sa ospital at binisita ang may sakit na lola ni Suyun. Mas lumala pa ang kanyang kondisyon nang malaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang apo. Sa kabilang banda ay narinig ni Dong-soo ang pag-uusap ng kanyang superior at nalaman na tumatanggap ang kanyang hepe ng pera mula sa principal na si Mr. Kim upang pagtakpan ang kaso. Nagpasya si Dong-soo na gumawa ng sariling investigasyon at ninakaw ang cellphone ni Suyun sa estasyon ng pulis.
Pagkatapos niya itong ipaayos, nabasa niya ang message ni Soyun para sa isang babae mula sa club na may pangalang Yisul. Agad niyang ipinaalam kay Gi-chol ang tungkol sa babae, ngunit pagkatapos lang ng kanilang pag-uusap biglang may pumukpok sa kanyang ulo mula sa likuran. Pumunta si Gi-chol sa club at kinausap ang babaeng si Yisul. Sinabi ng babae na dating part-time singer si Soyun sa kanilang club. Sa araw na siya ay nawala, sina Mr. Kim, ang chairman ng club at ang hepe ng mga pulis ay mga nagiinuman sa club. Habang siya ay nagpe-perform ay nakatanggap siya ng tawag galing sa ospital at pinaalam na may sakit ang kanyang lola. Nagpaalam siyang umuwi sa chairman ngunit sinimulan siya nitong pagsamantalahan. Ngunit nakatakas si Soyun at nalaman ni Mr. Kim na estudyante siya sa kanyang paaralan. Agad niyang pinahanap upang hindi makalabas ang insidente, dahil makakaapekto ito sa kandidatura niya sa eleksyon. Nang makita ni Gi-chol ang mga tauhan ni Mr. Kim, mag-isa niya itong nilabanan upang makakuha pa ng mas maraming impormasyon. Pagkatapos nito ay tinanong niya ang leader kung bakit nila pinatay si Soyun. Umamin ang leader na sinundan niya ng gabing yun si Soyun ngunit hindi siya ang responsable sa kanyang pagkamatay. Sa katunayan ay natagpuan niya si Soyun sa isang public bathroom habang sinasakal ng isang lalaki. Ang taong pumatay sa kanya ay walang iba kundi si Ji-sung. Anak siya ni Mr. Kim at hindi natatakot sa kahit kanino dahil sa impluwensya ng kanyang ama. Umiibig siya kay Soyun ngunit nang tumangging magpagalaw ang dalaga ay uminit ang kanyang ulo at pinatay ang babae. Pagkatapos itong matuklasan, tinawagan ni Gi-chol ang pulis na si Dong-so at nalamang nakalabas na ng kulungan si Ji-sung. Ibig sabihin lang nito ay nasa panganib na rin ang buhay ni Eugene. Nang hindi sinasagot ni Eugene ang kanyang tawag ay dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Ji-sung. Nangyari na ang kanyang kinatatakutan nang dinukot ni Ji-sung si Eugene at dinala sa ibang lokasyon ngunit napahinto ito nang biglang dumating ang kanyang ama sa bahay. Dahil ayaw niyang ipaalam sa kanyang ama na dinukot niya si Eugene, ikinulong niya ang babae sa isang aparador. Galit sa kanya si Mr. Kim dahil sa mga kasong kanyang kinasasangkutan. Inutusan niya si Ji-sung na pumunta na sa Amerika at wag nang bumalik, dahil dito inakusahan siya ni Ji-sung sa pagpatay kay Soyun. Sa flashback, nabunyag na pinapunta si Mr. Kim sa public bathroom para ayusin ang gusot, at doon nalaman natin na buhay pa si Soyun. Para pangalagaan ang kanyang reputasyon, pinatay niya ang kawawang dalaga at tinapos ang sinimulan ng kanyang anak. Pagkatapos niyang makaalis sa aparador, inatake niya si Ji-sung at nagawang makatakbo sa labas, ngunit madali rin siyang naabutan ni Ji-sung. Malapit na sanang patayin si Eugene nang biglang dumating si Gi-chol at nailigtas ang dalaga. Pagkatapos niyang bugbugin si Ji-sung ay dinala niya si Eugene sa ospital dahil lubha siyang nasugatan. Habang naghihingalo, nagawang masabi ni Eugene na si Mr. Kim ang totoong pumatay sa kanyang kaibigan na si Soyun. Sa kabilang banda, nanalo si Mr. Kim sa eleksyon at nahalal bilang isang mayor sa bayan. Napanood ni Gi-chol ang balita sa TV at napuno siya ng galit. Habang nagmamaneho siya ng kanyang sasakyan ay binangga niya ang sasakyan ni Mr. Kim. Pagkatapos na patumbahin ang driver, naglakad siya papunta sa politiko na sobrang kinakabahan na sa ngayon. Sinubukan niyang takutin si Gi-chol na isa na siyang mayor ngunit walang pakialam si Gi-chol sa kanyang estado at binasag ang salamin na kanyang sinasakyan. Sa huli dumating ang mga pulis at inaresto si Mr. Kim sa pagpatay kay Soyun sa tulong ng kaibigan niyang si Dong-soo. Sa sumunod na araw, ang katotohanan tungkol kay Mr. Kim at kanyang mga kasabwat ay nakarating na sa balita at napawalang bisa ang kanyang pagkapanalo sa eleksyon. Sa huling eksena, binisita ni Gi-chol si Eugene sa ospital at iniwan ang stuffed toy na kanyang napanalunan sa claw machine. Lumipat na rin siya sa ibang syudad at umaasang makakapagsimula ng panibagong buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood.